Buksan ho natin ang ating Bible sa Luke 22:60 hanggang 62. Ang pag-uusapan ho natin ngayon is the awakening of Peter. Sabi ho ng Luke 22:60 hanggang 62, Peter replied, "Man, I do not know what you are talking about." Just as he was speaking, the roosters crowed. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord had spoken to him. "Before the rooster crows today, you will disown me 3 times." And he went outside and wept bitterly. Kagabi po ay nag-set up po ako ng alarm do sa aking cellphone sapagkat gusto kong magising na maaga upang ma-review yung aking message. So, ibig sabihin, nag-set po ako ng alarm. Kasi alam ko po, pagka ako ho'y nag-set ng alarm, hindi ho ko talaga magigising ng maaga. Okay naman, nag-alarm naman, sabi ng asawa ko, pero di ako nagising. Alam niyo yung alarm, mahalaga ho yan eh. Kasi kung talagang alam mo na imposibleng magising ka, magseset ka ng alarm. Yung talagang magpapagising sa'yo. Alam niyo bang alam ni Lord na itong si Peter, kailangan talaga ng alarm eh. Kailangan ng magpapagising sa kanya doon sa mali niyang kalagayan. Kaya ho dito, winarningan na siya ng Lord. Alam mo, bago tumilaok ang manok, itatatwa mo ako ng 3 beses. At alam niyo kung bakit sinabi ng Panginoon sa kanya yon? Bago tumilaok ang manok, itatatwa mo ako ng 3 beses. Hindi masyadong inintindi ni Pedro yun eh. Hindi masyadong niya inintindi. Hindi masyadong inintindi ni Pedro. Nung talagang nangyari na, saka lang niya inintindi. At ang pinakamalaking dahilan kung bakit naintindihan niya yung tunay niyang kalagayan na itinatwa niya ang Panginoon 3 beses na iyak siya ay dahil doon sa pagtilaok. I do believe talagang sinet ng Lord ang pagtilaok ng manok upang gisingin ito pong si Peter. Dito ho sa pag-uusapan natin ngayon, merong ilang mga bagay na alam ho natin na nagawang mali si Pedro eh. Hindi lang ho doon sa pag-deny niya kay Jesus. Gusto ng Lord na gisingin siya. Ako'y naniniwala yung pagtilaok ng manok na yon bilang panggising kay Pedro ay hindi lang gusto ng Lord na gisingin siya doon sa dahilan ng pagtatwa niya sa Panginoon. Hindi lang yon. May ilang mga bagay sa buhay niya na mali na gusto ng Panginoon na gisingin si Pedro. At pag-uusapan natin ang ilan dyan. Una, yung kanyang pride. Tingnan natin yung Matthew 26:31-33. Then Jesus told them, "This very night, you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered." Dito hinula. Naiiwanan niyo ako eh. Kasi nung hulihin ng ating Panginoon, napako sa krus ng Kalbaryo, alam natin, maraming mga alagad sa kanya ay naduwag. Si John lang talaga ang nakita natin na nasa paanan ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero alam niyo, dito po si Pedro sa verse 32, sabi niyan, "But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee." Peter replied, "Even if all fall away on account of you, I never will." Sabi niya, miskinal, iwan ka ng 11, Panginoon. Even iwan ka ng lahat, hindi kita iiwanan, Panginoon. Alam niyo ba dito, ikinumpara ni Pedro ang sarili niya doon sa 11. At itinaas niya ang sarili niya doon sa 11. Ibig sabihin, mas magaling siya doon sa 11. Alam niyo, problema ni Pedro is the pride. At alam niyo sa Bible, pag sinabi pong pride, ito ho yung braggart who was trying to impress people with his importance. Yun ho yung pride eh. Yung isang tao na lagi niyang kinukuha ang atensyon ng ilang mga tao dahil doon sa kanyang importansya. Sa galing niya, doon sa magagawa niya, sa talino niya, etc. Basta't gusto niyang kunin ang atensyon ng mga tao,
ipangalandakan ang kanyang halaga, ang kanyang magagawa. Kaya kailangan talaga ni Pedro ng panggising. Kailangan niyang gisingin dito sa katotohanan ito at upang ipaunawa sa kanya na hindi siya ganun katindi na i-handle ang lahat ng mga bagay sa sarili niyang kalakasan. Ito yung basic na problema nito pong si Pedro, yung pong kanyang pride. Minsan, nung pong i-arrest si Jesus sa halamanan ng Getsemani, alam natin ang ginawa ni Pedro. Bumunot ng sword at tinaga yung pong tenga ng pong isang humuhuli kay Jesus. Para sa kanya, huwag mo sasalingin si Jesus. No? Ipagtatanggol niya si Jesus sa kanyang sarili. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kumbaga he was sure of himself. Sigurado siya sa sarili niya na kaya niya. Sure siya sa kanyang lakas. Walang hindi siya magagawa, walang hindi niya kayang harapin. Peter couldn't handle everything. Tandaan natin. Alam niyo si Pedro, hindi totoo yung nasa isip niya. Hindi totoo yung kanyang damdamin na kaya niyang lahat. No! At yun ang ipinaunawa ng Panginoon sa kanya. At doon sa pagtilaok ng manok na yun, I do believe yun ang isa sa na-realize ni Pedro. Hindi lang doon sa pag-deny niya kay Jesus. Doon sa Luke 22:31, pinaunawa ng Panginoon kay Pedro na, Pedro, alam mo bang hinihingi ka ni Satan sa akin? Anong ibig sabihin ng Panginoon? Hinihingi ka ni Satan, gusto niyang subukin ka, Pedro. Ano ho sabi niya sa Luke 22:31? Sabi niya, Peter, Jesus says, Satan has asked to sift you as wheat. Pedro, hinihingi ka ni Satan sa akin para subukin ka. Para kayong trigo na i-shake. Ang ibig sabihin ito, yung trigo na may mga ipa dyan, minsan pinapahanginan yan o kinakalog yan upang i-separate yung ipa doon sa talagang trigo. Sabi ni Jesus, gusto ni Satan, ligligin ka. Hinihingi ka ni Satan sa akin upang ikaw ay subukin. Alam niyo ho, ang isang bagay na ipinaunawa ni Jesus kay Peter. Peter, meron kang isang kalaban na hindi mo talaga kaya. Si Satan. And I believe, inalaw ng Panginoon na subukin ni Satan si Peter because upang maipaunawa kay Pedro, Pedro, meron kang mga ipa sa buhay mo. Kailangan ma-separate yan. At sa pamagitan ng pagsubok sa iyo, temptation sa iyo, na i-separate yung mga ipang yan doon sa tunay na trigo. Kasi minsan, totoo naman yun, di ba? May mga ipa sa buhay natin na hindi natin kailangan na minsan sa problema, pagsubok, tukso, na nararanasan natin sa buhay, pag napagtatagumpayan natin yan, hinaharap natin ang mas maganda, na i-separate yung mga ipang yan. Nawawala sa buhay natin. Hinihipan ng mga problema at pagsubok na ipinaparano sa atin ng ating Panginoong Hesus. Pero ang pinakamahalaga po rito, ay yun hubang gustong ipaunawa ng Panginoon kay Pedro, meron kang hindi kaya. Si Satan, hindi mo kaya. Pedro, meron kang hindi kaya. At yun ang pinatunayan ng Panginoon. Meron kang isang hindi matatalo, meron kang isang hindi kayang hawakan, merong isang bigger, smarter, and more powerful than you. At yan ay si Satan. Hindi mo siya kayang tulunin. At ang isang bagay na ipinangunawa ng Panginoon kay Pedro, upang matalo mo si Satan, kailangan mo ako. Kailangan mo ng patnubay ko. Alala ko yung narinig kong kwento. Lumapit daw si Satan doon sa isang tao. Sabi niya, hawakan mo nga ako. Hawakan mo nga ako. Sabi nung tao, nung Kristiyano, ba't kita hawakan? Si Satanas ka. Sabi niya, ang talino mo, ang galing mo. Appear nga tayo, appear. Umappear naman siya. Ayun, nahawakan.
Alam niyo bang ganyan si Satan? Mas smarter siya sa'yo. Mas matalino siya sa'yo. Mas makapangyarihan siya sa'yo. At alam niyo bang ang pinakaparaan lang para matalo natin at mapagtagumpayan natin ang mga ginagawa niya sa buhay natin, dapat umaasa tayo doon sa lakas ng Panginoon, kapangyarihan ni Jesus sa atin, hindi sa sarili nating kapangyarihan. At tayong mga mananampalataya ay parang minsan si Pedro eh. Kaya nga, winarningan tayo sa 1 Corinthians 10:12. Doon sa isang version ng Bible, sabi diyan, let anyone who thinks that he stands, take heed, lest he fall. Dito sa NIV, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Ibig sabihin, tingnan ninyo, isipin ninyong mabuti. Baka kala ninyo nakatayo kayo, pero napakadali nyo naman palang bumagsak. Baka nakabaksak na kayo. Ibig sabihin, huwag nating pagtiwalaan ng mabuti ang sarili natin. Wake up yan. Wake up call yan sa mga mananampalataya. Huwag kang magtiwala sa sarili mong lakas. Baka kala mo, kaya mo ng lahat. Tandaan natin, sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Kung wala si Jesus sa atin, wala tayong magagawa. You cannot handle everything on your own. Huwag ho tayong padaya na kaya nating lahat. Na kaya natin without talking to God, without hingin yung kanyang patnubay, hingin ang kanyang gabay, ang kanyang talino sa ilang mga bagay. Huwag kang padaya na kaya mo. Alam niyo bang maraming Kristiyano, pupunta ng Sunday service, sasamba kay Lord, at pagkatapos noon, nasumamba kay Lord, umaten, kala niya, okay, tapos na. Tapos na ang part ng Diyos sa kanya. Siguro madalawang oras, pupunta na yung church, tapos aalis sa church, doon sa church building, na hindi dala ang presence ng Lord, na hindi dala ang lakas ng Lord, at makikita mo sa isang linggo ng buhay niya, gumagawa siya ng sarili niyang desisyon, hindi nagpe-pray, hindi nagde-devotion, hindi kinukonsulta ang Lord. Pine-face niya yung lahat ng mga challenges, hinaharap niya ng sa sarili niyang kakayanan. Wala ang Diyos. Siguro, deliberately, hindi niya alam yon. Pero yung ginagawa niya sa isang linggo na hindi nagpe-pray, hindi humihingi ng patnubay, ay ganun din yun eh. Yes, hindi deliberately, yun ang gusto mo. Pero ganun din yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, ganun din yun. Ganun din yun. Hindi ibig sabihin, hindi ako nagpe-pray, pastor, hindi ako nagde-devotion, hindi ko nire-recognize ang presence ng Lord sa isang araw, ayaw ka na kay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, ganun din yun. Mga kapatid, hindi mo kaya sa sarili mong kakayanan. Kala natin, lalaki na natin, ubaga sa mga anak, di ba? Ay, malaki ka na, makapagdidesisyon ka na ng sarili mo, ay, malaki ka na, okay na yan. Pero kay Lord, hindi. Laging kailangan ninyo ang Panginoong Jesus. Dapat kinakailangan i-involve natin si Jesus sa pang-araw-araw nating buhay. Huwag natin paiiralin yung pride. Matthew 26:40-41. Matthew 26:40-41. Sabi ho dito, then he returned to his disciples, found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Dito ho, sinama ho ng Panginoon yung tatlo sa pamumuno ni Peter. Tapos ho, nag-pray si Jesus, at siyempre, inaasahan naman niya na habang nagpe-pray siya, nagpe-pray din yung mga alagad, sinusuportahan nila din sa panalangin si Jesus, nakikiisa sila sa Panginoon, pero alam niyo ho, nakita ng Panginoon, sa pamumuno ni Pedro, yung tatlong alagad natutulog.
doon sa kailangan, doon sa time na kailangan sila talaga ng Panginoon, na merong napakahalagang dapat gawin, nakita ng Lord, natutulog sila. Particular, ni-rebuke niya si Peter. Siguro dahil nga siya yung pasimuno ng tulugan. Imbis na manalangin, natulog. At alam niyo, ilang beses na binalikan ng Lord pero natutulog pa rin sila. Alam niyo bang si Pedro may courage yan? Lagi niya sinasabi, Panginoon, ipagtatanggol kita. Panginoon, iiwanan ka ng 11 pero hindi kita iiwanan. Talagang matindi siya sa pagdating sa pananalita. Pinatutunayan niya sa kanyang pananalita na, Lord, hindi kita iiwanan. Panginoon, poprotektahan kita. Pero pagka doon sa time na talagang kailangan siya ng Panginoon, yung napakahalagang bagay na dapat niyang gawin kay Jesus, wala siya sa tabi ni Jesus. Hindi niya ginagawa. Kumbaga, puro salita lang. Pero pagka kailangan na talaga siya ni Jesus, natutulog siya. Meron mga Kristiyano, At dito tayo gustong gisingin ng Panginoon. Dito tayo talaga gustong gisingin ng Panginoon. Merong ilang mga bagay na ginagawa natin, okay naman tayo. Di ba? Pagdating sa bagay na yan, okay tayo, nandun tayo, lagi tayong naroroon, doon sa laging gagawin sa church, okay tayo. Pero doon sa time na kailangan ng sakripisyo, at alam yung yun ay napakahalaga para sa Panginoon, minsan wala na tayo. We can do anything for the church, for Jesus. Pero minsan pagdating sa soul winning, parang ayaw natin. Pagdating sa devotion, parang ayaw natin. Parang wala na tayo. Parang spiritual Peter tayo. At yun ang gustong gisingin ng Diyos kay Pedro. Pagdating doon sa mga mahalaga na gusto ko na malapit sa puso ko, wala ka. Pagdating doon sa talagang gusto ko, wala ka. Wala tayo. At alam niyo bang ito yung dahilan minsan ng panlalamig natin? Nineglect natin yung mga bagay na napakahalaga para kay Jesus. Dalawang mahalaga kay Jesus, yung soul winning at saka yung devotional time natin. Yung concern sa kaluluwa, yung soul winning, napakahalaga niyan kay Jesus. At siyempre, yung consistent tayo sa pag-attend ng service, napakahalaga rin yan kay Jesus. Yun ng mga kabataan natin. Palakpak nga yung kamay ng mga kabataan. Yeah. Parang hindi pumapalakpak lahat Palakpak lahat. Palakpak. 1, 2, 3. Yan. Okay. Alam niyo ba kung bakit ginawa ho nating Friday na yung Youth Fellowship? Sapagkat naisip namin ni Pastor Raymond at mga elders na talagang ipadama natin doon sa mga kabataan na yung Sunday service ay Sunday service. Na nandito siya na dapat maintindihan nila. Pagpahalagahan nila yung Sunday service na umatin sila talaga sa gawain. At alam niyo bang, yun ang gusto naman ng Lord. Pagpahalagahan natin yung mga bagay na malapit doon sa puso ng ating Panginoon. Lagi kong sinasabi, si Satan pababayaan kang magaling. Masipag sa ilang mga bagay. Pero wag lang doon sa madedevelop yung relationship mo kay Lord. Pababayaan ka niya doon sa ilang mga bagay na sisipag ka doon sa ilang mga bagay. Okay lang na sumipag ka doon sa ilang mga bagay, pero pagdating doon sa nade-develop na ang relationship mo kay Lord, minsan doon kanya hahadlangan. Alam niyo ba, gusto ni Satan, sadsad ang relationship mo kay Lord. At alam niya, doon nagmumula ang problema natin. Alam niyo bang spreading of evil is natural. But spreading of good requires the power of God. Tandaan ho natin yan. Natural ho daw yung lumabas sa atin ho yung masama Yung evil na nandun sa buhay natin. Pero tandaan natin, para lumabas sa buhay natin, yung something na mabuti requires the power of God. Gusto ho ba natin
talagang mainit tayo kay Lord. Maging mabunga ang buhay natin dito sa mundong ito. Na lahat ng ginagawa natin ay nakikita natin yung tagumpay. Kailangan mo ng kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, the power of God requires spiritual things. Hindi mo mararanasang kumpleto ang kapangyarihan ng Diyos hanggat hindi mo ginagawa yung mga bagay na alam mong mahalaga kay Lord. Yung madedevelop ang relationship mo kay Lord. Habang nade-develop ang relationship mo kay Lord, doon ka nagkakaroon ng kapangyarihan bilang isang Kristiyano. Na minsan, nane-neglect natin yung power na yan. Because hindi natin ginagawa yung mga spiritual things, yung talagang napakahalaga kay Lord. Gusto mo bang maging effective ka? Na lingkod ng Diyos, mananampalataya? Na be-bless sa'yo ang iyong pamilya? Naalala ko yung sa West Berlin. Yung sa West Berlin. Nung yung daw West Berlin ay naging free from the communists, hindi na sila komunista. Yung other side ng Berlin, siyempre galit sa kanila. Alam niyo bang ginawa nung other side ng Berlin ay nag-throw ng garbage doon sa West Berlin. Doon sa kanilang boundary, talagang naglalagay ng basura upang sa ganon, galitin siguro yung West Berlin. Pero alam niyo bang hindi gumante yung West Berlin. Nagkaroon lang ng malaking karatula doon sa boundary na ang sabi ng karatula ay ganito, each given what he has. Ibinibigay lang ng isa ang mayroon siya. Basura. Gusto ho ba natin na makapagbigay ng something good, mga magagandang bagay doon sa pinaglilingkuran natin, maging blessing tayo sa pamilya natin? Alam niyo ho, the best thing na pwede nating gawin, huwag ho nating pabayaan yung mga gawain na napakalapit sa puso ng Diyos. Sapagkat diyan ka binabago ng Panginoon, diyan ka binibigyan ng iba yung kapangyarihan ng Lord, ng blessing ng Panginoon. Tingnan ho natin to. Alam niyo, ito ho yung Chinese blessing eh. Simbolo ng Chinese blessing. Alam niyo ho ba yung, yan eh, tatlo yan eh. Tatlong word yan. Parang ganun, tatlong word. Yung isa, yan, God. Yung isa, yun ho yung person. Yung isa, garden. Diba? Parang ganito. Tatlo lagi, di ba? Hindi pwedeng dalawa. Para ikaw'y pagpalain, parang yung nandun ka sa garden, kasi ibig sabihin nila nung nasa garden ka, pinagpapala ka, ganda, maayos, ang buhay mo. Kung talagang gusto mo umayos ang buhay mo, pagpalain ka, yung taong yon, merong pangatlong dapat naroon, yung God. Pero wag mo nating isipin bilang mga mananampalataya na automatically dahil tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, marireceive na natin yung kumpletong pagpapala ng Diyos. No. Alam niyo ho bang yung pinagpapala ng Lord? Yung nire-recognize talaga yung presence, yung kapangyarihan niya sa buhay ng isang mananampalataya. Huwag tayo na madaya na automatically dumadating ang iba yung pagpapala ng Lord. Pag nineneglect natin ay yung mga bagay na gusto ng Lord na makapaglalapit sa relasyon natin kay Jesus, makita natin, inilalayo din natin ang sarili natin doon sa garden of God. Kailangan natin talaga ang Panginoong Jesucristo. Pangatlo, isang bagay na gusto ni Jesus na talagang gisingin si Peter ay siyempre yung pagdidinay niya kay Jesus. 3 times, dininay niya si Jesus. Winarningan siya ng Panginoon, di ba? 3 beses itatatwa mo ko bago magtilao kang manok. Hindi ho niya inintindi yun eh. Kasi nga, masyado ang kumpiyansa niya sa sarili niya, hindi mangyayari sa akin yan. Pero nung tumilao kang manok, naintindihan niya. 3 beses eh. Nung una,
Tinatuwa lang niya si Jesus. Hindi ko siya kilala. Pangalawang beses na pagtatatuwa niya, meron na hong nag-swear na siya ng oath. Yung pangatlo, hindi lang oath. Talagang nag-curse na siya. Nag-curse siya, I don't know the man. Nag-curse siya, sumumpa siya, tapos sinabi niya, I don't know the man. Sa Matthew 26:72. Ibig sabihin, dito sa pagkakataong ito, doon tumilaok ang manok. Naiyak si Peter. Sapagkat sa pamagitan ng pagtilaok ng manok, naintindihan niya yung napakalaking bagay na nagawa niya sa Panginoon. Siya po ay nagtatuwa sa ating Panginoong Kristo. Pero alam niyo, ang mahalaga kay Peter, napakaganda. Nung tumilaok ang manok, nagising siya, naiyak siya. Kasi talagang meron pong ginagamit talaga ang Lord para gisingin tayo eh. Kaya nga, intindihin natin, ano yung mga ginagamit ng Lord sa atin para gisingin tayo? Kasi minsan kung talagang hindi ka gigisingin, mananatili ka doon sa sarili mong, doon sa kalagayan mong pangit, magpapatuloy ka dyan hanggang masira buhay mo. Kaya napakahalaga talaga nung ginagamit ng Lord ng mga panggising. Alam niyo po, tulad ni Peter, in some way, we denied Jesus. At gusto niyang gisingin tayo. Ewan ko lang kung anong ginagamit sa atin. Kung kay Peter, yung pagtilaok ng manok, baka ikaw, yung pagtahol ng aso mo. Hindi ko alam kung ano ginagamit sa'yo. Ano? O siguro yung boses ng asawa mo, baka ginagamit din minsan. O yung payo ng asawa mo, minsan ginagamit din minsan. Di ba? Ginagamit ng Lord yan. Ewan ko lang kung ano yung ginagamit sa'yo ng Panginoon. Bakit? Kasi in some way, we deny Jesus. O halimbawa, lalaki, youth ka, imbis na siran mo yung kaibigan mo, niligawan mo. Babi, ginigising ka siguro ng Lord ngayon, di ba? Kasi minsan, hindi natin alam, dinidinay natin si Jesus. At isang bagay na dinidinay natin si Jesus, lagi ko sinasabi to, pagka ang tagal-tagal mo na sa isang lugar, hindi mo pinahahalatang ikaw ay Kristiyano, ang tagal-tagal mo na dyan, wala ka nasisiran ng word, hindi nila alam na Kristiyano ka, yan ay forma ng pag-deny sa ating Panginoon. Tulad nung kinikwento ko, dalawang magka-opisina. Parehong Kristiyano. Alam niyo, after 10 years, nagkasama sila sa isang joint fellowship ng isang church. Galing sa ibang church, nagtagpo sa isang church. Abay, nagkagulatan. Kristiyano ka ba? Oo. Ikaw, Kristiyano ka din? 10 taon. Hindi ko alam na Kristiyano ka. Natuwa pa. 10 taon hindi nagkakilanlan na Kristiyano. Alam niyo, may something wrong. At yun ay isang pagdideny kay Jesus eh. Hindi mo pinapahalata na ikaw ay Kristiyano. Kung isang lugar, ang tagal mo na doon, hindi ka nagpapahalitang Kristiyano, alam niyo bang forma ng pag-deny kay Jesus siya? Hindi mo pinakikita sa iyong aksyon, sa iyong pananalita, na ikaw ay Kristiyano, forma yan ng pagdidinay mo kay Jesus. Halimbawa, nag-keep quiet ka. Eh merong obvious na opportunity na nasa harapan mo na magsalita ka patungkol sa Panginoong Kristo. Eh tahimik ka. Pag-deny kay Jesus siya. Sabi ko nga, may nagtanong sa'yo, born again ka ba? Yes, pero konti lang. Konti lang. Umaattend ka pala sa New Life. Oo, kasi naaya lang ko ng asawa ko eh. Pero talagang Kristiyano ka. That's form of denying Jesus. Alam niyo, kung kinakailangan mong tumayo sa katotohanan, kung ano yung alam mong katotohanan, hindi ka tumatayo, forma yan ng pag-deny kay Jesus. There are temptation. Inaaya ka ng kaibigan mo, ng barkada mo. Halika, dati naman sumasama ka sa amin doon sa beer house na gano'n eh. Merong bago, mas maraming magaganda. Ang gandang umistima. Hama ka naman.
No. Lumakad na kayong mag-isa nyo. Susunod na lang ako, ha? That's form ng pag-deny kay Jesus. Minsan we deny Him. Pag kami sinabi ang salita ng Diyos, na huwag mong gagawin, pero pilit mong pinapwede yung gusto mo. Diba? Kung ano yung gusto mo, pilit mong pinapwede. Naalala ko yung lumang kwento. Luma. Meron daw doktor. Chinek up yun hong isang mayaman. After ng pag-check up, dinalaw sa bahay. Sabi doon sa mayaman, ay, sir, high blood po kayo. Hindi na ho kayo pwedeng kumain ng hindi lumalangoy. Dapat ang kainin nyo yung mga lumalangoy lang. Ibig sabihin, kasi nga high blood siya. Bawal ang baboy. Mga ilang buwan, binisita niya ho yung mayaman. Sumalubong sa kanyang katulong. Nandiyan ba, sir ninyo? Nandito po. Nasaan? Nando sa swimming pool. Bakit? Tinuturuan hong lumangoy yung baboy. Joke yun eh. Tumawa naman kayo. Ayan, joke yun. What's the point? Alam niyo, bagamat kwento lang to, pero may binibigay na message sa atin to eh. Maraming mga bagay na pilit nating pinapwede. Di ba? Pilit mong pinapwede. Sabi ng don't unequally yoke to unbelievers eh. Pilit mo pa rin pinapwede. Sabi ng Bible, follow God's word. Pero ikaw sabi mo, follow your heart. Pilit mong pinapwede. Isang bagay na hindi pwede. Sabihin mo nga sa katabi mo ng malakas, hindi pwede. Pakilakas nga, lalo na doon sa mga youth. 1, 2, 3. Yun. Premarital sex. Sex na walang kasal. Hindi talaga pwede. Pagka hindi okay sa word, hindi pwede. At siguro dito ko gusto magtapos. Ano? Alam niyo ba sa Luke 16:10? May sinabi ho dyan. Minsan dinidiman ng Lord yung time natin. Minsan, hinihingi talaga ng Lord yung time natin. At kung talagang hinihingi ng Lord yan at alam mo na si Lord ang humihingi, at hindi mo binigay kay Lord, that is denial. Minsan, na-manage ho natin na i-adjust ang schedule natin for something pleasurable. Even nga yung mga binibili natin, minsan, for something pleasurable, miski umutang ka, miski, basta't something pleasurable, basta't miski yung budget mo nandoon na sa bingit ng kamatayan. Dahil pleasurable, nakakagawa ka ng paraan. Pero minsan, you find it impossible to do the same for Jesus, for the work of God. Yung gusto ng Panginoon na gawin mo. Minsan nakikita mong imposible, pero doon sa pagdating sa pleasure, para sa'yo pwede. At minsan that is denying Jesus. Mas tinatanggahan mo siya. Pero pagdating sa sarili mo, meron kang time, kumagastos ka, pero pagdating sa Kanya, hindi ka nagsasakripisyo. Sabi sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will be dishonest with much. Pag pinagtiwalaan ka doon ng maliit, pagtitiwalaan ka ng malaki. Di ba? Pag hindi ka tapat sa maliit, hindi ka rin magiging tapat sa malaki. Alam niyo ang gusto ng Lord kung bakit maging mahusay ka sa maliit. Kasi alam niya, mapagkakatiwalaan ka din sa malaki. Alam mo isang bagay na dahilan kung bakit hindi ka binibigyan ng malaking blessing ng Lord minsan. Because doon lang sa small blessings mo, God knows you become busy and did not have time with Him. Alam mo yung dahilan kung minsan kung bakit di talaga tayo pinagpapala ng malaki? Kasi alam ng Lord doon nga lang sa maliit na pagpapala, wala ka ng time sa Kanya Hindi mo na siya nare-recognize minsan. Kaya hindi siguro tayo binibigyan ng malaking pagpapala.
Tayong lahat ay tumayo. Tumayo tayong lahat. Gustong gisingin ng Lord si Pedro. Nagpagising si Pedro. Nung pong tumilaok ang manok, na-realize niya yung kanyang ginawa. Mayabang siya. May mga bagay na napakahalaga kay Lord, pero hindi niya na ginagawa. Tinutulugan niya. Pero doon sa ilang mga bagay na alam naman niyang hindi masyadong importante, nagagawa niya. Pero doon sa something na alam niyang madedevelop yung relationship niya kay Lord, minsan hindi niya nagagawa. Ginising ng Panginoon si Peter doon sa pagtatuwa niya sa ating Panginoon. At ngayon pong umagang ito, I know, kung ginising ng Diyos si Peter, ang isang gusto niyang gawin sa atin, gisingin din tayo. Meron bang pride dyan? Meron bang mga spiritual negligence na nandun sa buhay natin? Meron bang betrayal na alam mo na nandun sa buhay natin? At baka itong message na ito ay nagsiserving alarma na ginagamit ni Jesus sa iyong buhay upang gisingin po tayo. Gusto kang bigyan ng pagpapala na napakalaki. Merong parating na malaking bagay ang Diyos sa buhay mo. Pero hindi mangyayari yun hanggat hindi ka nagigising. Lord, let this message serve as an alarm for us, O God. Awaken us because of this message, O God. Hayaan mong magsilbing spiritual na tilaok ng manok. Ang mensaheng ito, Panginoong Yesus, nagigising sa mga diwa namin, O God. At Lord, kumilos ka kung anong mga parte sa buhay namin ang gusto mong gisingin, Panginoong Yesus. Baka hindi namin nagagawa yung mga bagay na mas malapit sa puso mo, Panginoon. Gisingin mo kami. Ang gusto namin lang yung mga maliit na bagay na hindi nangangahulugan ng sakripisyo. Gisingin mo kami, Panginoong Yesus. Gisingin mo kami doon sa mga forma ng pagtatwa sa iyo, Panginoong Yesus. Yung hindi kami tumatayo sa katotohanan. Hindi kami nagiging magandang patotoo sa mundong ito, Lord. Hindi kami namumuhay ng isang makikristiyanong pamumuhay. Lord, patawarin mo kami. Bisingin mo kami, Panginoong Yesus. At Lord, alam namin wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Hindi namin kaya. Every day, kailangan i-recognize namin ang presence mo, Lord. Sa pamagitan ng prayer life namin, O God. Gumawa ka sa buhay namin, Lord. Awaken us, O God. Gisingin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami magising, Lord. Basagin mo yung mga matitigas naming kalooban at puso, Panginoon. Ipaunawa mo sa aming ganong kami. Tulad ni Pedro, Lord, gisingin mo kami. Panginoong Jesus, merong mga ambang blessings sa buhay namin. May mga blessings na parating sa buhay namin. Tinitingnan mo lamang yung faithfulness namin sa small things, O God. Lord, awaken us. Hayaan mo maging faithful kami doon sa mga small things na binibigay mo sa amin. Upang sa ganun, O Diyos, pag dumating yung malaking pagpapala sa buhay namin, kaya na namin i-handle, O God. Gisingin mo kami, Lord. Patuloy kang gumawa sa buhay namin. Kung meron dito na alam mo,
ginigising ka ng Lord, habang nakapikit ang lahat, meron kang gustong isuko kay Lord sapagkat nagising ka. Sa iyong kinatatayuan, pwede bang pakitaas mo ang iyong kamay? No need na lumapit ka pa dito sa unahan. Doon sa lugar na kinatatayuan mo, itaas mo lang ang kamay mo kay Lord. Nakikita ng Lord yan. Isurrender mo yung bagay na gusto mong isurrender kay Lord. Sige. Yes. Please, sige po. Upo kayong mahiya. Yes. Thank you. Yes. Sige po, pwede niyo na pong ibaba. Lord, yung pong mga nagtaas ng kamay, meron silang isinusuko sa'yo. Meron kang ginigising sa kanila, Lord. Gumawa ka sa kanilang buhay. Tanggapin mo, Panginoong Hesus, ang pagsusukong ito. At hayaan mo, Panginoong Hesus, na pagkatapos po nito, maranasan po nila yung pong patnubay mo, yung kapangyarihan mo, and Lord, ayusin mo ang ilang area ng kanilang mga buhay na nagkaroon ng damage because hindi po kami, Panginoon, naging faithful sa iyo sa ilang mga bagay, Panginoon. And I know, yung pong mga blessings, Panginoon, na hindi tumuloy sa kanila because doon po sa ilang mga bagay na yan, Lord, hayaan mong dumaloy, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At kaming lahat na narito, we surrender our lives to you, God. Patuloy mo kaming gisingin, patuloy mo kaming sabihan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. At palakpakan mo natin ang Panginoon. Yes, give Him the best clap offering na maibibigay natin kay Lord. Yes, God. Salamat sa paggising mo, Panginoon, sa aming buhay.